Dahil patok ang part 1 natin, gagawan ko ngayon ng part 2. I'm so happy na nagustuhan nyo ang video ko. At sino naman ang hindi magiging interesado sa small business, di ba? Dahil kung tutuusin, ako din naman. Basta usaping pera at negosyo, willing to learn naman tayo. Mabuti na open-minded tayo sumubok sa iba't ibang business para malaman natin kung saan tayo magaling at nababagay. But of course, take calculated risk. Meaning, pag-aralang mabuti ang papasukin na business at gumawa ng plano or research bago sumugal. Well, simulan na natin bago pa humaba ang usapan. Negosyong patok na 10K ang puhunan this 2025 Part 2. Una, school supplies. Ano ba ang madalas na ginagamit ng guro at estudyante? Di school supplies, magandang simulan ito sa mataong lugar o malapit sa paaralan ang location. Pwede din ito sa malalapit na offices dahil isa din sila sa target market. Kahit saan lugar ay maraming bata ang nag-aaral, lalong-lalo na kung mapipili mo ang lugar na matao at malayo sa pamilihan. In demand itong business. Sa isang taon, maraming buwan ang may pasok. Sabi ko nga, hindi lang ito sa students or teachers papatok. Kabilang na ang mga office workers. Paano pa kung maraming projects sa schools at lahat ng fast-moving items ay meron ka. Tapos, wala kang kakompetensya. For sure, malaki ang sales mo. Pwede mo naman itong simulan sa 10K na puhunan. Humanap ka ng supplier or baka meron naman dyan sa inyo na wholesaler. Try mong maghanap at bilhin mo muna ang mga items na sa tingin mo ay needed palagi. Halimbawa, lapis, papel, notebook, ballpen, at iba pa. Pagkasyahin ang 10K at saka ka na magdagdag kung rolling na ang iyong kapital. Then bili ka ulit kapag napatunayan mo na ito ay mabenta. Pangalawa, talipapa business. Saan ba ito kadalasan makikita? Mahahanap mo ito sa gilid ng kalsada or merkado. Starting capital ay 8 to 10,000. Start small ka muna. Simulan mo sa gulay, karne, manok, at seasonings, gaya ng bawang, sibuyas, mantika, at iba pa. Ang target market mo dito ay ang mga taong gusto ang mabilisang pamamalengke, walang time pumunta sa merkado, at mga taong nakatira lang sa barangay. Dapat ang iyong pwesto ay of course matao, daanan, at malapit sa kanto. Gusto kasi ng mamimili na accessible, yung hindi mo kailangan maglakad ng malayo. Mga equipments na kailangan mo dito ay gaya ng refrigerator, optional lang, trays para sa seasonings, stainless wares para sa manok o baboy, at trash bins para sa kalat. Ang ref ay para lang yun kung madamihan talaga ang paninda mo. Kaya sabi ko, optional lang. Pero kung gusto mo palang itry ang business na ito, no need ang ref. Pero kung may existing naman kayo sa inyong bahay at hindi ginagamit, much better na meron ka. Sa ganon, sariwa ang iyong paninda. Or pwede din pala ang icebox, at least mas mura. Kung talipapa ang business mo, siguraduhing malinis at hindi malangaw. Dahil isa din yan sa tinitingnan ng mamimili. I-organize ang iyong paninda. Maglagay ng DIY signage sa mga available na items para kahit malayo ang tao ay makikita nila ito at upang makuha mo ang kanilang atensyon. Pangatlo, lugawan at kapihan business. Sa part 1, dito nabanggit ko ang food business. Ngayon, gusto kong specific. Kaya, lugawan at kapihan business ang isa sa mga halimbawa. Kung malapit ang bahay nyo sa park, highway, or iskinita, magandang tayuan ito ng lugawan. Patok ito sa mga taong mahilig mag-walking o magbisikleta, lalo na pagkatapos nilang mag-exercise sa umaga. Papatok din ito tuwing tag-ulan. Pero samahan mo ng iba't ibang pampainit sikmura, like champurado o bilo-bilo at iba pa. Samahan mo din ng kape ang iyong lugawan dahil madaming coffee lover sa umaga. Magtinda ka din ng nilagang itlog at tinapay. Paniguradong pupuntahan ka ng mga kabarangay mo, lalong-lalo na kung may maliit ka na pwesto o bahay kubo. Papatok din ito sa mga batang kanto, pati na rin sa mga matatanda na maagang nagigising. O baka pati marites ay magkukumpulan sa iyong pwesto. Alam mo naman tayong mga Pinoy, mahilig sa latest at kahit hindi pa nakatupi ang higaan, ay andon na kay kumare. Andon na kay kumare nakikipagtsikahan.
Joke lang. Anyways, kung may ekstrang pera ka pa at may tira ang 10K mo na puhunan at gusto mo na paiba-iba ang iyong paninda sa umaga at hapon, maaari mo din gawin na sa umaga ay lugawan at kapihan. Sa hapon naman ay pang merienda like isaw o tusok-tusok. Papatok talaga ito lalo na kung maraming tao sa inyong baryo. Samahan mo lang ng diskarte at siguraduhing masarap ang iyong timpla sa panlasa ng mga tao. Pang-apat, photocopier. Ang kailangan mo sa business na ito ay printer at bond paper. Ang kapital na 10K ay kasya na sa negosyo na ito. Simulan mo lang sa isang printer at 3 klase ng bond paper. Yung short, long at A4. Sa pag-research ko ng presyo, may nakita ako sa Shopee na around 8,000 plus na printer. May iba't ibang klase naman na printer. At dahil tatak brother ang printer namin sa bahay, tiningnan ko ito sa Shopee. At ayun nga, 8,000 mahigit. Depende sa'yo kung anong brand ang gusto mo. Basta piliin mo ang pasok sa iyong budget. Pagdating naman sa bond paper, almost 200 pesos ang bawat rim. So kapag tatlo, ito ay almost 600 pesos. So, sa puhunang 10K, pasok lang sa budget at may konti pang sobra. Speaking sa printer namin na brother, gumagana pa hanggang ngayon. May business din kami na photocopying at printing. Kung may existing laptop naman kayo, pwede kang magdagdag ng printing. At least, diba, sa'yo na pupunta ang lahat. Napaka-okay itong business, lalo na kung madaming mag-aaral na high school o college sa inyong lugar. Panglima, milk tea business. Kung gusto mong itry ang business na ito, madaming tutorial sa YouTube how to make milk tea. Kahit homemade ay pwede itong pagkakitaan. Lalo na ngayon na meron ng existing product na isang timpla lang ay pwede nang ibenta. Simulan mo sa free taste kung pasok ba sa panlasa ng mga tao. Basta siguraduhin mo lang na matao sa inyong lugar. Dahil kahit anong negosyo naman, di ba? Kung walang tao at kahit gaano pa kaganda ang iyong business ay malulugi ka pa rin. Pero kung sa tingin mo ay pasok ito sa kanilang panlasa, simulan mo nang magtinda. Papatok ito lalo na kung sa subdivision ang iyong bahay. Kasi kadalasan lahat ng may-ari ng bahay ay may groups yan. Pwede mong i-post sa inyong groups. At mas lamang ka pa kung ikaw lang ang nagtitinda. Kung may kita ka na, gawin mo ding catchy ang pangalan ng inyong brand. Yung simple pero madaling matandaan. Isa ko pang advice, try mong pumunta sa iba pang nagtitinda ng milk tea. At tikman mo ang kanilang best seller. Gayahin mo ito pero lagyan mo ng unique twist kung paano mo pa mai-improve ang lasa. Ang negosyo naman ay gaya-gaya lang. Naiiba lang ito dahil sa improvement, uniqueness, at pricing. Pagkasyahin mo ang 10K. Kasya naman yan kung marunong kang mag-budget. Magdagdag ka na lang ulit ng iba't ibang flavor kapag tested mo nang may kita. Basta kung gagayahin mo man ang isang business, siguraduhin mo na meron ka na wala sa iba. Yung ano bang mai-offer mo na naiiba sa lahat. Ang pagnenegosyo ay risky. Kung walang risk, wala ding reward. Ganyan naman ang buhay negosyante. Kailangan mong sumugal. Hindi mo malalaman na mag-work ang isang business kung takot kang sumubok. Kailangan na lumabas ka sa iyong comfort zone. Okay lang matakot. Ito ay natural. Pero ang hindi okay, yung hindi mo susubukan dahil natatakot ka. Tandaan, life is all about taking risk. If you never take a risk, you will never achieve your dreams. So kung may natutunan ka, don't forget to like, share, and subscribe. Also, hit the notification bell para palagi kang updated sa aking channel. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.